kagabi mga kababayan, kung totoo po ang balita, no? Di umano ay mayroon tayong narinig na ugong na ang NBI ay pupunta sa Kongreso upang dakpin ang ating ikalawang Pangulo. Papayag ba tayo? Ituloy lamang natin ang ating programa habang tayo ay nakikiramdam kung ano man ang nangyayari ngayon sa loob ng Kongreso. Duterte! 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 Tama. Mamaya po, mabibigyan kayo ng pagkakataon. Ngayon naman, tinatawagan po natin ang Agent X44, Grego Bilhega, Representative. Palapakan po natin. Nasaan po si Sir Grego? Palapakan natin Bansang Maisog, Atty. Glenn Chong! Okay. Nandito po muli ang representante ni Mr. Greco Belhiga. Sige po. Hello? Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Merlin Perez, ang tunay na pangalan ko, at Agent X44 bilang isang TikToker na ipinaglalaban ng katotohanan kasama ang mga Duterte. Isa po ako sa International DDS simula pa po noong si PRRD ay naupo. 2015 po kaming nag-umpisa at naghikayat sa Mindanao, taga Agusan del Sur po ako. Inihikayat po namin si PRRD na tumakbo bilang isang presidente. So, nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat dahil sa mga pangyayari na mga nakakagigil, mga nakakagimbal ang pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hindi po maayos at wala na pong katarungan, wala pong karapatan sila na gaguhin at babuyin ang mga Duterte, samantalang ang Duterte noong panahon niya, minahal niya ang Pilipinas, minahal niya ang taong bayan, makalaban man o makaibigan, minahal po ng mga Duterte. Pero ano po ang iginaganti ng Marcos administrasyon ngayon? Ginagago, binabalahura ang karapatan ng mga Duterte kasama ang taong bayan. So mga kababayan ko, nandito tayo para sa tunay na pagbabago. Ang tunay po na pagbabago ay nandyan po sa ating mga kamay. Parating na po yan sa 2025 election po, mga kaibigan. Mga kapatid, mga kababayan dito sa Pilipinas, parating po ang ating pagbabago. Street vote po natin ang PDP para po mawala po lahat yung mga balasubas na mga nakaupo dyan sa Kongreso. Di ba? Yes, kailangan natin yan yung street vote. Lalong-lalo na po, marami po tayong tumatakbo na mga party list, pero na mga ano ng Duterte, pero isa lang po kasi ang hinahawakan ko. Ako po ay representative ni Atty. Grego Belhiga, na isa pong chairman at nangangasiwa noon na inapuente ni PRRD sa Kongreso para po sa anti-corruption na tinanggal po ni Bongbong Marcos nung siya na po ang nakaupo. So sana po itong pagbabago na to, na tunay na pagbabago, iupo po natin sila at yung Bisaya Youth Party List sa lahat ng mga Bisaya, sigaw! Duterte! 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 Ayan po. Maraming salamat po sa ating lahat. BG Party List, Grego Belhiga, at yung mga iba pang party list para po sa ating mahal na mga Duterte, lalong-lalo na po kay Pipi Sara ngayon, na ginigipit ng administrasyong ito. Wala pong mga utang na loob. Noong kailangan nila ang mga Duterte, halos doon na sila tumira sa Davao para po ligawan ang mag-amang Duterte, para po umanib sa kanila, para po sila manalo. Pero ano po ang ginawa nila noong mga nakaupo na?
Ginago na, inumpisahan na sa confidential fund hanggang sa tuloy-tuloy ang mga kalokohan. Dahil nung pag-upo nila, wala silang ginawa kundi ang atupagin ang pamumulitika. Hindi nila inaatupag ang kahirapan at pagtrabaho, pag-asikaso, pagpaganda nitong Pilipinas nating mahal. Mga kapatid, ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Di ba mapalitan at maalis ang mga buaya na mga nakaupo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, mga NPA, ang mga kasabwat nila. Yun po, maraming salamat kasi nanggigigil po ako, bigla akong tinatapos, baka umiyak pa ako sa harapan nyo. Salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid, mga kasama. Proyekto na ipinapatupad dahil nga po ang pera ng taong bayan na supposed to be ay mapupunta po sa mga serbisyo ng tao para sa taong bayan, mapupunta po dapat sa atin lahat, mapupunta, ibabalik po dapat sa mga taxpayers na sa pamagitan po ng infrastructure, pagbigay ng mga trabaho, pag-encourage po ng mga investors para magkaroon po ng trabaho ang bawat Pilipino. Kasi lalong tumataas po ang nawawalan ng trabaho. Kabaliktaran din naman sa kanilang sinasabi lagi sa mainstream media na tumataas na daw po ang employment sa ating bansa. Bumababa daw po yung inflation. Pero pag pumunta ka sa merkado o kahit sa pamilihang bayan, makikita mo na ang presyo po ng pangunahing bilihin lalong tumataas. So yan po ba na solusyonan po ng TUADCOM na yan? Yan po ba na solusyonan sa ginagawa po nilang pagpusisi ng confidential fund ni Vice President Sara na wala namang katuturan at inamin mismo ng isang congressman na ito po is highly political motivated lamang, pamumulitikal lamang umano ang ginagawa nila kay Vice President Sara dahil ngayon pa lang, imbis na magtrabaho po sila, mga kababayan po natin, para umangat po sana ang ating ekonomiya, makaahon po ang bansang Pilipinas sa lugmok na Marcos administrasyon, ang ginagawa po nila ngayon is puro pamumulitika. Narinig ko nga nang sumakay ako ng jeep, sabi nila, ang aga ng pamumulitika. Kaya lalong mahal ang trabaho, lalong tumataas ang presyo dahil imbis na trabahuin po yan ni Marcos Jr., ang ginagawa po niya is puro pamumulitika. Ngayon, nagpapabiktima na naman po siya, mga kababayan po natin. Kunwari, biktima daw po sila. No? Pinagbantaan daw po sila ni Vice President Sara. Pero ano po ba yung context? Alam naman natin kung ano yung context. Kung bakit nasabi po yan ni Vice Inday Sara ang kanyang sinasabi nilang pagbabanta. Walang pagbabanta na mangyayari. Ika nga, kung hindi mo ako batuhin, hindi rin kita batuhin. Kung batuhin mo ako, batuhin din kita. Yun ang context ng sinabi po ni Vice President Sara. Mga kababayan po natin, dapat po natin ipaglaban yung ating karapatan. Dapat po tayo magsalita, dapat po tayo maninindigan. Sa mga kababayan po nating mga OFW, kayo po may mga pamilya sa Pilipinas, magtulungan po tayo, i-share po natin, lahat po ng mga vlogger na nasa harap po natin. Kung kayo po na mga kababayan nating OFW, hindi man po kayo physical maka-attend po, makapunta po sa ating pagtipon-tipon para magpahayag ng suporta kay Vice President Sara sa mga Duterte na tunay po na mga leader ng ating bansa. I-share nyo po sa inyong mga komunidad. Ika nga, ang pagkipagchismisan po natin sa walang kwenta, gamitin nyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Siguro ikwento nyo po yung pagbenta nila ng ginto na wala namang nakikita tayo kung saan po ba napunta yung pagbibenta ng ginto. Yung flood control, so ikwento nyo po yan sa mga kababayan po nating nanonood. Imbis siguro magmaritis po tayo ng mga walang kakwenta-kwenta, ikwento nyo po yan sa inyong mga kapitbahay, no? Yung PhilHealth Fund na supposed to be ay nakalaan para sa kalusugan nating mga mahihirap. Kasi ang mga mayayaman, hindi nila kailangan yung PhilHealth na yan. Kaya nilang magbayad sa mahal at mga private na ospital. So ang nangangailangan po dyan tayo, tayong mga maralita, tayo po yung mahihirap, tayong nasa laylayan yung nangangailangan yan. Pero imbes ng pera na yan ay nakareserba para sa atin, ikinuha pa po nila. Diba? So yan po yung ikikwento natin siguro, imbes na magmamartis po tayo ng walang kwenta. Ngayon mga kababayan po natin, hindi na po tayo papayag. Okay, hindi po tayo papayag mga kababayan po natin na magpapatuloy po ang ginagawa po ng administrasyong ito. Manindigan po tayo, ibalik po ang mga Duterte sa Malacanang, paalisin ang magnanakaw at bangag na gobyerno. Mabuhay ang Duterte! 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 Maraming salamat. Salamat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan
ang una nating tagapagsalita ngayong gabi.